Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the sky. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Reformed Calvinist mga kapatid. Ang date ngayon September 19, 2025. Ang topic na pag-uusapan ay Total Depravity Doctrine is False.
So affirmative natin si Pastor Ray Ann Fuentes at negative naman si Pastor Lloyd, mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating setup sa rules, rule number 1, lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot dun sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa inyong bibig ay ang categorical at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ayon sa tanong. So sasagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Kung ang tanong ay sino, bibigay tayo ng pangalan. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya during first cross examination na sasabihin niya hindi ko pa nilatag yan or mga ganun na kahulugan, mga kapatid, ay automatic next question ko yan, at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan, so minus 1 minute sa time. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about sa physical na itsura at pagmumura, mga kapatid. At rule number 9, no challenge question. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question, pwede kayong magtanong, pero pwede ding hindi sagutin ng tinatanong, mga kapatid. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakanawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Naka-mute ka, bro. Sir Lloyd? Yes po, sumasang-ayon po, Brother Rasha. Okay. Yes po, So, yun yung sumasang-ayon ating, po, Brother Rasha. Yun yung ating confirmation, mga kapatid. So, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating mga audience. At unahin natin ang ating affirmative pakilala. Hello po, magandang tanghali sa ating lahat. And Pastor R.A. na Cebu New Testament Bible Baptist Church. Director at professor po ng Apologetics Ministry sa ating church at sa church like kasamahan natin. And found po din po ng R20 sa Apologetics sa YouTube at sa Facebook. At tatayo bilang affirmatibo sa tema ngayon about total depravity. Ang ating pong layunin, mga kaibigan, ay mapag-aralan ang tema, both sides. At we're not into winning or losing, even ipapahiyak ang ating mga usap dito, kundi atin pong pag-aralan ang kanilang tindig at tanggapin kung ano man ang katotohanan dahil nasa ano po tayo, into truth po ang ating pong utak o kaya
pag-iisip. So, minsan lang ako off-cam lang ako muna to save my battery. Using cellphone ngayon eh. So, thank you so much, Pastor Lloyd, sa iyong pagpapaunlak, even Pastor Pablo de Russia, sa iyong pagmo-moderate at sa platform na ito. Shout out agad kina Pastor Kelly, nandyan po sa comment section at sa iba natin mga kapatiran. At enjoy your lunch while listening sa ating pag-uusap ngayong hapon na ito. Magandang tanghali. Okay, gusto ko lang i-remind si Pastor Ray na as much as possible, Pastor, medyo naiiba kasi yung boses mo dahil siguro gumagalaw yung cellphone mo or I don't know. Pero gusto ko sanang i-fix mo para hindi siya nagbabago yung audio nyo ba. Minsan kasi lumalakas, humihina. So, pero naiintindihan naman, Pastor, ha. So, gusto ko lang i-remind yung sa'yo na part. Dito naman tayo sa negative, mga kapatid. Pakilala ka, Pastor. Okay, so ako nga pala si Pastor Lloyd, isang Reformed Calvinist dito sa Capiz. So, natatandaan nyo na dati ay isang Reformed Baptist, so tinanggal ko na. O James, sa'yo na yan, ang pagka-baptist mo. So, siyempre tayo po ay nagpapasalamat na kung saan ay isang karangalan na makadebate at makapanayam. At siyempre makipag-discuss at tagisan dito sa kay Pastor R.A. Fuentes. So, actually, matagal ko na rin po na sinusubaybayan siya kahit pa during the time of pandemya. Nagdidebate na po ito. Tayo ay kakabagong pa lang, ligtas. So, kaya nagpapasalamat din ako na kung saan ay yung dating pinapanood ko lang sa sa social media ay ngayon ay makakaharap ko na. At pagdidebatehan namin ang patungkol po sa total depravity. At napag-uusapan na rin kung may marinig kayong mamaya na may mabanggit ang aking katunggali at kahit na ako patungkol po sa regeneration present faith dahil yun po yung karugtong at kung pwede namin itakol basta inline lang po sa tema namin sa buong paksa. Pasok pa rin po siya. So ako ay nagpapasalamat sa kay Brother Russia sa kanyang platform na kung saan ay masusubukan po talaga yung aming katatagan, yung aming paniniwala, pananampalataya, yung mga kahinaan na dapat naming palakasin, kung paano kami tumanggap at sumagot. So, isang karangalan na dito po ako nagsimula. Saka kung gusto niyo pong tumulong kay Brother Russia ay pwede po kayong mag-abot ng inyong tulong kung ano man ang nais. Saka sa ating tagapanood, isang magandang umaga at mapagpalang umaga kay Pastor Arnel po dyan. Aligarbis, tsaka kay Prof. Alfred na sumusubaybay sa ating live ngayon. At tsaka siyempre kay Brother Neil na rin po. So pagpalain po tayo ng ating may kapal na yung habol po natin dito ay ang aral. So hindi ako mamimersonal sa attacking ito. Yung tututulan natin ay ang turo para maging beneficial po ito sa nakakapanood. So isang mapagpalang umaga po ulit. So simulan na natin ang ating debate, mga kapatid, at please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, mga kapatid. At you can tag your friends, mga kapatid, para mas madami pa tayong makapakinig. You can comment also, mga kapatid, para mas simple yung at followers or at highlights, mga kapatid, sa ating comment box para mas madali tayong makapag-share sa iba. So mga kapatid, ang topic ngayon ay Total Depravity Doctrine is False. 10 minutes, Pastor Ray Ann Fuentes bilang afirmatibo. Your time start now. Time out, bro, Rush. Can you, ikaw ba pwede ka mag-flash ng mga verses? Yes, bro. I-open ko lang yung Bible. Hindi tayo mahirapan na mag-edit ba? May mga pinaka-highlight lang, hindi naman masyadong marami. Ganun din kay Pastor Lloyd, baka may mas mababasa ng mga walang biya ba? Pastor Ray,
ko po sa iyo yung ano, screen natin para alam mo kung ano yung pina-flash ko, ha. Sige lang, ikaw na bahala. Hindi ko na po monitor eh. Kung ano lang yung ano mo. Ayan, yan. Sige, Pastor Ray. Ayan. Okay. Sige, start. 10 minutes. Okay, start. Magandang tanghali. Once again, ang ating pong tema ngayon is about total depravity. Yung iba kasi dito, total inability. Pero ito po yung ating pinaka contention. No? Diretso po tayo sa point of contention. Yung regeneration precedes faith, na yan talaga pinaka point of contention. Na una sa lahat, gusto po nating lagyan ng scope of limitation ang pag-uusap na ito dahil for the sake of time, no, hindi natin maano agad lahat. Pero again, hindi po ito patungkol sa mga ibang usapin, no. For example, about po sa mga sa buong tema o buong points ng Calvinism, no, total depravity. Dito ay unawain muna natin po, mga kapatid. Diretso po tayo sa pinakapunto natin. Una sa lahat, kung ating babalikan po ang Biblia, noong si Adan at si Eva ay nagkasala, doon po nakikita po natin, mababasa natin sa Biblia in the book of Genesis, na ang sabi ng Diyos doon, pagka sila'y kumain ng bunga ng kahoy, sa pagkaalam ng mabuti't masama, sila ay mamamatay. At nakita po natin, mga kaibigan, alam po natin kung anong nangyari, hindi po ito pala kamatayang pisikal. So una sa lahat ay dapat nating intindihin kung ano ang namatay noong ang tao ay nagkasala. And that is spiritual death. Spiritual death ang natanggap po nila. At ang bunga po niyan, ang physical po ay hindi po makakaranas na ng mortality, kabulukan, corruption, dahil po doon sa kasalanan na yon. Now, we believe na yung tao ay hindi maliligtas sa kaniyang mabuting gawa, wala po siyang kakayanan doon na siya iligtas niya ang sarili niya. Kailangan po ng tao ng tagapagligtas. Nga lang, ang pinaka point of contention dito, kung ito bang regeneration precedes faith, na kumbaga kung atin pong uunawain regeneration, yung pagkakaroon ng buhay, sa point po ng Calvinist, kung meron po akong makaligtaan, fill in po yan mamaya ni Pastor Lloyd. Pero napakalinaw po ng aral ng Calvinist, no? Napakadaling intindihin na ang tao ay totally depraved, na wala siyang kakayanan na sumampalataya, wala siyang kakayanan na magrepent, wala siyang kakayanan na makaintindi man lang sa gospel unless kung i-regenerate po ang kaniyang espiritu. Ano po? O kaya yung kaniyang pangunawa, yung inner man, no, i-regenerate po siya at bibigyan pa siya ng pananampalataya upang siya po ay sumampalataya at maliligtas. Yun po ang ating pag-uusapan. Kung totoo nga ba ang aral ng Calvinism, dahil kung hindi po ay dapat po natin itong iwasan at hindi paniwalaan. So ngayon, tingnan natin ang nangyayari dito po sa Biblia, mga kapatid, at tayo ay naniniwala na faith precedes regeneration. At ito po ang ating mababasa. Nauna sa lahat, diretso po tayo sa talata ng Juan 20, versikulo 31. Ano po? Ang sabi po ng Juan 20:31, "But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life." Nauuna talaga yung faith, no? Yung believing para magkaroon po tayo ng buhay sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. At ano pa yung ating mababasa dito po sa Colosas 2:12, ang sabi po ng Colosas 2:12, "Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God." Pansinin niyo po yung ye
also ye are risen. Risen. Yan po ang pagkakaroon ng buhay na buhay mag-uli. Risen with Him through faith. Nagiging means ang faith, pananampalataya. Kaya nauuna talaga yung pananampalataya saka yung regeneration ng ating espiritu. Bakit nga ba? Kasi po dito sa New Testament ay pinakilala po sa atin na meron pong trichotomy po yung tao. Meron po siyang laman, kaluluwa at espiritu. At since tayo po ay naniniwala na yung kamatayang naipataw po sa tao nung siya'y nagkasala ay spiritual death, yung espiritu ng tao yung namatay. At yung espiritu na yon, magkakaroon yun ng buhay sa pamamagitan ng buhay ng banal na espiritu na matatanggap ng tao. Ngayon, hindi ho kailangan ng regeneration ng laman at ng kaluluwa. Yung espiritu lang ang namatay, kaya kailangan po niyang i-regenerate. So ang tao, by the way, hindi ho siya totally unable. Una sa lahat, meron tayong mababasa, for example, dito po sa Mark chapter 1, verse number 17. Ano ba yung mga sinasabi dito sa Biblia? Sa Mark 1:17, nung ang Panginoong Jesucristo, siya po ay simulang nangaral, ang sabi po dito, Jesus said unto them, come ye after, will make you fishes of men. Diyan po sa 17. Pero dito po sa, let's see, anong talata? 15. Ayan, 15. 15 muna. And saying, this time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Kung titingnan nyo po, isa po yung utos para sa mga tao. Sa matter of fact, yung believe Jesus Christ, isang utos sa unang Juan 3:23. Utos po yan na kailangang tuparin ng mga tao. So therefore, dahil inutusan po ang tao na sumampalataya at mag-repent, able ang tao, responsable ang tao, kasi magiging nonsense at magiging parang loko-loko ang Diyos niyan, na uutusan ang taong mag-repent at mag-believe, gayong hindi naman niya kaya. Katulad lang yan na uutusan natin yung isang lumpo na tumakbo, hindi naman niya kayang tumakbo, parang loko-loko tayo kung ganun. So nababasa natin na talagang mayroong mga utos na mag-repent, mag-believe, na commanding. Sabi pa ng Apostle Paul dito po sa Acts chapter 20, kung atin pong titingnan yung Acts chapter 20, basahin natin. Acts 20, is that 17? Acts 20 verse number, verse number dito po sa 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith towards our Lord Jesus Christ. And meron din pong commanding every man everywhere to repent. May mga isa kasing utos yan to repent and to believe so that maligtas ang tao. So ibig sabihin, pag hindi niya kaya tapos inutusan mo, parang loko-loko po tayo kung ganon. Since ang Diyos ay hindi loko-loko, ang Diyos po ay powerful, sensible, logical po ang ating Diyos, inutusan niya ang mga tao na mag-repent at mag-believe dahil kaya po ng taong gawin yon. Bakit nga ba? Kasi po ang ating kaluluwa na siyang mind, will, and emotion, yung feelings, conscience, yung kaluluwa na yan, buhay na buhay po yan, hindi po niya namatay. Functional po yan Katulad din ng katulad ng ating body, functional din po ang ating body. So the body and soul, functional, kaya gumagamit ang Diyos noong una, yung espiritu ng tao na buhay pa, nakakommunicate sa espiritu ng Diyos, ngunit nung yan po ay nagkasala, namatay po yan, so ang Diyos ngayon ay gumagamit ng kanyang salita upang to communicate us. So through the gospel, yung tao mapakinggan ang gospel sa pamamagitan ng kanyang sense of hearing, yun po ang nasa body, sense of hearing. Ngunit ito po ay iintindihin niya doon po sa kanyang mind. Kaya nga ang gagamitin natin to repent is our mind. Ano ang gagamitin natin to believe? Then yan din po ang ating puso, which is our heart. Pagka ikaw ay maligtas, meron kang heart and mind ng functional po. Kaya yung regeneration na yon ay hindi po siya kailangan. Kaya mali-mali po ang turo ng total depravity just to make a chain of belief, philosophical belief na hindi naman biblical philosophy. Dahil hindi po yan yung nakasaad sa Biblia. Wala ho kasing nauna yung regeneration bago yung pananampalataya.
Kaya dito po makikita po natin na mali po ang dahil sa pagkakaintindi nila kahit yung trichotomy ng tao kung ano ba yung namatay. Kaya doon po sa Efeso 2:1 ang binuhay po diyan espiritu, yung espiritong tao yun yung namatay. Ngunit ang salita ng Diyos, yan po ay pakikinggan ng tao through the gospel. Kaya ang order, ordo salutis po ng Biblia, diyan po sa Efeso 1:13, and in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Yan po yung sense of hearing. You heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Yan na po yung ating kaluluwa, yung heart. Believe, simultaneous po yan, repentance and believe. Tapos sabi niya, filled with the Holy Spirit of promise. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Lloyd, 7 minutes. Your time start. Okay, naririnig nyo na ako, Brother Asya? Proceed, time start. So, doon sa unang presentation ni Pastor Atay, nabanggit niya sa Genesis na kung saan ay namatay ang tao. So ayon sa kanyang presentasyon, ang namatay lang doon ay ang espiritu at physical. Totoo po ba ito o hindi? Again, naputol po yung last na part, Bro Rat. Pakiulit, Bro Rat. Paulit to bro yung sa espiritu namatay. Tapos yung sa Garden of Eden na na-present niya, ayon sa kanya, yung napatay ay yung espiritu at hindi ang physical. Ang gusto nyo po ba ay yung namatay dito ay ang spiritual instantly at yung physical ay hindi? Totoo po ba ito o hindi? I-verify lang. Hirap talaga, hindi ko maintindihan bro, yung tanong, yung yung pagka... Ganito. Naka-time stop pa naman, ganito. Pastor Ray, nagpi-feedback kasi kami konti sa iyo bro. I-out ka muna bro, tapos balik ka ulit. Out ka Pastor Ray, tapos balik ka ulit. Okay, so shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Ayan. Yan. Pastor Ray, wag ka nang mag-mute bro ha. Pastor Ray? Hello? Sige. Sige. Kasi nagla-loudspeaker siya pag nag-mute ka. Okay, sige. Bumabalik ka. Pastor Lloyd, paulit-ulit ng tanong. Paki-stop lang yung oras. Naka-stop. Doon sa Genesis chapter 3 na nabanggit niya, tinukoy niya lang na ang spiritual ang namatay. Totoo naman yan na instantly. Pero sabi niya ang physical hindi. Pero ayon sa pag-aaral, yan ay progressive na kung saan kahit ang physical ay naapektuhan. So totoo ba, Pastor Rian, di mo ba babaguhin ang iyong posisyon na spiritually lang ang namatay nung ang tao ay nagkasala? Yes, hindi ko po babaguhin. Namatay yung spiritual yun instant. Tama yun. At sinabi ko pa sa presentation ko, ang bunga po dyan, pati na po yung physical, nagkaroon ng corruption or mortality. Pero yung that time na namatay instantly, yung espiritu, which is yung communication ng tao sa Diyos. Kaya yun yung basic at classic na. So, sa inyong paniniwala, yung spirit lang ang namatay, yung soul ay hindi naapektuhan. Tama mali? Naapektuhan in the sense na in the long run ay pupunta talaga yan sa impyerno. Ngunit yung pagkamatay, yung ibig kong sabihin, functional po yung soul at ang body. Doon namatay yung espiritu as communication ng tao. Functional, yun yung mind, will, and emotion. Okay. So ano ang pagkakaunawa mo ng kaluluwa ng tao? Composed of what ito? Ito po nga po ay mind, will, emotion, conscience, yung inner man ng tao. Yan yung media, conscience, subconscious. Diyan po yung heart, yung change of mind, yung belief, nandyan po sa soul. Yes, correct po. Oo. So ngayon ay sa soul na to, nandyan yung mind, yung emotion, tsaka yung will ng tao. Ito yung una kong tanong sa tungkol po ito sa mind. Ayon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang isip
ay hindi nakakaintindi ng pananampalataya dahil binulag sila ni Satanas. So, ang tanong ay ganito, pag ang isip ay nabulag, paano siya makakaunawa ng Ebanghelyo? Okay, paano siya nakakaunawa? Actually, ayon po sa iyong ginamit, sila po mismo ang ayaw, kaya nga binulag sila. At yan po yung nagpapamali sa total depravity kasi nga hindi na kailangan siyang bulagin ng kaaway, ng dyablo, kung hindi naman siya nakakaintindi. Kaya sila binulag is because ayaw nila. Okay, Next so question. ayon sa iyong pangunawa, dahil ayaw maniwala ang tao, kaya binulag sila. Pero pagkasabi ng talata, ang isip ng mga hindi mananampalataya ay binulag ni Satanas. So dito makikita na yung isip ay bulag, hindi kabaliktaran. Bakit hindi sila sumasampalataya? So ngayon, iko-connect ko ito sa Romans chapter 8, 7 and 8 na nagsasabi, kung ang pag-iisip ng tao ay kaaway ng Diyos, paano siya sasampalataya sa Diyos? Dahil kaaway pala ng Diyos ang kanyang isip, iayaw niya nga ng Diyos. Okay. Itong tanong, maniniwala pa ba siya sa magandang balita na ibibigay sa kanya ng Panginoon dahil kaaway siya ng Diyos sa kanyang pag-iisip? Yes, maniniwala siya pag madinig niya po kung gusto niyang maniwala. Ang problema, yung Romans chapter 8 na carnal mind na sinasabi mo, yun yung mga unsaved. Kaya unsaved talaga sila. Kaya they still have a carnal mind, pero hindi ho sila spiritual mind. Kaya kailangan nilang maligtas. Hindi ho patungkol po yan sa hindi sila makaunawa at makakaintindi. O tama po, unsaved. Di ba ibig bang sabihin, sa iyong pangunawa, yung Romans chapter 8 ay unsaved. Ito ba ay tumutukoy sa tao nang hindi pa siya ligtas? Yes, tumutukoy po yan. Dalawa po yan spiritual saka carnal, save or unsaved. Lahat naman tayo unsaved Kaya yung mga unsaved, carnal mind yun. Kaya kailangan nilang masave. So hindi po, teka. Hindi po yan patungkol sa, about po sa Calvinism, hindi ho. Mas pabor po sa ating posisyon po yan. Oo. Ay, hindi, kinaklarify ko lang dahil tama naman yan na yung total depravity ay hindi po siya ligtas. So yung kasunod, dun pa rin po sa Romans chapter 8, para masubaybayan mo ako, verse 7 down to 8, yung isang binanggit ay, yung isip ay ayaw sa kautusan. Paano siya susunod sa Diyos kung ang isip ay ayaw sa kautusan ng Diyos? Paano? Kailangan niyang maligtas. Kaya nga ang kautusan hindi yan makapagliligtas. Kailangan niya si Kristo. So for him to be able to be like for us, pareha natin na spiritual, kailangan niya yung ebanghelyo. Kailangan niyang madinig at sampalatayanan. Kung ayaw niya, mananatili siyang kaaway ng Diyos. Katulad natin nung una, kaaway tayo ng Diyos. Di ba ang sabi mo, ang repentance, ang faith, at yung kahit na yung pagsampalataya, yan ba ay utos ng Diyos o hindi? Utos po yan. 1 John chapter 3 verse 23. Utos po na repent at saka believe the gospel, believe the Lord Jesus Christ. That is a command. So ina-affirm mo na sa Romans chapter 8:7, yung binanggit na pag-iisip ay ayaw sa kautusan, kasama po doon yung faith at repentance na hindi niya rin kayang sundin? Hindi ho. Ang kautusan po dyan kay Pablo, nomos, ay yun po ang Torah. Yan po, hindi po yung kautusan na believe the gospel. Magkaiba po yan, yung utos ni Kristo at saka kautusan. Okay, that is the commandments of Christ versus the 10 commandments or the Torah. Magkaiba po. Next question. At pagkatapos binanggit sa ibaba, ang kaisipang iyon ay hindi nagbibigay lugod sa Diyos. Ano po pa yung pagkakaintindi nyo dito? Yung pagsampalataya ba sa magandang balita nakakalugod sa paningin ng Diyos? Pero ang sabi sa Romans chapter 8, ang may kaisipang ganun na hindi ligtas ay hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos. So paano niya malulugod ang ating Panginoon? Paano? Dapat niyang sumampalataya. Hindi talaga malulugod ang Diyos kung walang pananampalataya. Hebrews 11:6. Kaya kailangan niyang sumampalataya. Ay mga tao na hindi ligtas,
carnal mind, hindi talaga malulugod ang Diyos. Kailangan maligtas. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa negative presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Aguila MJ. Hahaha, ni medya ni Pastor Fuentes, hindi sineryoso. Shoutout din kay Alfred Espacia. Talo na si Rayan, dodging the question na sa unang Korinto 2:14. Ano masasabi mo, Rodel Pindaton Diagan? Shoutout din kay Eloy Emok. Kailangan buhayin muna ang espiritu ng tao para matanggap ng tama ang nauunawaan ng kaluluwa. Shoutout din kay Denmar Santiago. Proposisyon para kay Pastor Rayan, patutunayan na walang bahagi o gagawin ang tao sa harapan ng Diyos para siya maligtas ayon sa Biblia. Pakischedule, Rasha. Shoutout din kay Pastor Eric Villanueva. Bro Rasha, wala na bang matibay-tibay na Batista itong mga Reformed Baptist? Bakit si Pastor Lloyd na lang lagi sinusubo nyo? Kitang-kita na bagito pa ito sa debate. Gugulpihin lang ni R.A. Camote Fuentes yan dyan. Shoutout din kay Raymark Dibalde. Ito na naman tayo. Shoutout din kay Brother Erwin de la Cruz. Labanan mo ako sa unconditional election, Rayan Fuentes. Shoutout din kay Ryota Senji. Gabi sana ang debate para makanood kami na nasa work, hehehe. Shoutout din kay Pastor Ariel Imbat. God command repent and God also give them ability to repent. Shoutout din mga kapatid kay J-Man. Nag-start pala ba ito? Ayan. Shoutout din kay Rodel Diagan. Dito din mga kapatid kay Dante Limpang Bayok Michael. Kung alam lang sana ng reform, ito yung isa sa pinaka kahinaan ng tulip. Nawa maunawaan ng mga tao kung ano ang election at free will. Hindi mo rin maaalis sa Bible ang election at free will dahil puro biblical yan. Shoutout din mga kapatid kay Arnel Alegarbes. Si Dino sumagot, hindi naiintindihan yung tanong at hindi rin niya naiintindihan yung sagot niya. So mga kapatid, dako tayo sa first presentation ng ating negative. Pastor Lloyd ng Reform Calvinist, your time start now. Okay, so bago po natin maintindihan ang regeneration precede faith, yung unconditional election at yung free will ng tao, kailangan muna nating maunawaan yung ating paksa na total depravity. So yung unang presentasyon ko na dapat maunawaan ng aming mga katunggali ay ganito. So ang layunin ng presentasyong ito ay papakita ko at ilalatag ang malinaw na konsepto ng total depravity. At malamang, iba po ito sa paniniwala ninyo. Ang total depravity ay hindi nangangahulugan na ang tao ay laging gumagawa ng masama. Bagay na ang kanyang ginagawa ay hindi po ito nakakalugod sa Diyos. May mga taong gumagawa ng mabuti sa kanilang anak kahit po yun ay hintil. Kagaya po ng napakarami. Pagsuporta sa kanilang pamilya, pagmamahal sa kanilang pamilya, mga mabubuting gawa yan. Pero yan po ay hindi nakakalugod sa Diyos dahil ang anumang gawa na ginawa ng tao na hindi po ayon sa pananampalataya kay Kristo, yan po ay isang basahan. So ang total depravity ay hindi po nangangahulugan na walang kakayanan ang tao na gumawa ng mabuti. Sa halip, ito ay nagpapaliwanag na ang total depravity ay nangangahulugan na ang aspeto ng pagkatao, ang isip, damdamin, kalooban at ang espiritu ng tao ay apektado ng kasalanan. Dahil dito ang tao ay walang kakayanan na maghanap, unawain, o sundin ang Diyos sa kanyang lakas na kalagayan. Ang unang talata na ipapakita ko ay ang binanggit ko kanina kay Pastor Rian. Patungkol po ito sa pag-iisip ng tao. Ang pag-iisip ng tao na hindi ligtas ay ayaw niya sa Diyos. Kaaway siya ng Diyos. Hindi siya nagpapasakop sa utos ng Diyos. At hindi siya nakakagawa ng nakakalugod na bagay sa Diyos. So ito po yung nagpapakita ng talatang ito na ang pag-iisip ay na hindi pa nabago ay likas na salungat sa mga kagustuhan ng Diyos, sa mga nais ng Diyos.
At sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ay nabanggit din, ngunit ang tao ay likas na hindi tumatanggap sa mga bagay ng Espiritu ng Diyos. So dito makikita sa talatang ito na kung saan ay apektado ang pag-iisip, ni ayaw ngang tumanggap. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang tao ay walang kakayanan na tanggapin ang mga bagay na espiritual sa kanyang kalagayan. At hindi lang po yan, hindi lang ang isip, ang ayaw, kundi ang kaloob. O tinatawag natin na will. So dito po makikita po natin, pansinin po natin ang talata, ang kasalanan ay nakaapekto sa kalooban ng tao na ginawa siyang alipin ng kasalanan at walang kakayanan na piliing mag-isa ang Diyos. Ayon sa Juan 6:44, walang sino mang makakalapit sa akin. Binibigyang diin ni Jesus na walang makakalapit sa Kanya maliban kung kikilos ang Ama na yun ang kalooban niya sa isang tao. Ito ay nagpapakita na ang tao ay hindi makapili sa kanyang sarili ni sumunod sa kagustuhan ng Diyos kung hindi kikilos ang Ama. At Romans chapter 6:17 nagsasabi, bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan. Sinabi ni Pablo na bago pa sila naging Kristiyano, ang mga taong ito'y mga alipin ng kasalanan. Ang pagiging alipin ay nangangahulugan na ang isang tao ay walang malayang pagpili, na malaya niyang piliin ang Diyos. Imababasa rin sa Juan 38, 31, 33 na sinabi ni Kristo sa mga Hudyo, sumagot si Jesus, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anong sagot ng mga Hudyo? Kami ay mula sa lahi ni Abraham. The ungenerated heart stand up. No, hindi namin kailangan ng katotohanan na makapagpalaya sa amin dahil hindi kailanman kami ay naalipin. So dito makikita natin na ang alipin sa kasalanan ay ayaw sa katotohanan. Ni ayaw tumanggap ng katotohanan. Sabi nga ni James White ay they are deceived. Deceiver by themselves. Sila mismo yung nagsisinungaling sa kanilang sarili. At hindi lang po ang mind apektuhan, ang will na apektuhan, ganun din po ang damdamin ng tao. Ang puso sa Biblia ay madalas na tumutukoy sa buong damdamin, pag-iisip at kalooban ng isang tao na kung saan ito ang pagkasabi ni Jeremias sa 17:9, ang puso ay mandaraya higit sa lahat. Lubhang masama, sinong nakakakilala nito? Sinong nakakaintindi nito? Wala. Ang talatang ito ay pinakamalakas na patunay na ang puso o ang sentro ng pagkatao ay likas na makasalanan. Pwede mo bang pagkakatiwalaan ang pusong mandaraya? Hindi. Ayon din po sa Genesis chapter 6 verse 5 na nakikita natin doon, ang kalikuan ng mga tao ay malaki sa lupa. Ito ay ang buong pag-iisip at damdamin na nakatuon lamang sa kanilang layuning makalaman. So hindi lang ang isip na apektuhan, hindi lang ang puso, hindi lang ang kaloob, kundi kahit ang espiritu ay naapektuhan sa kasalanan. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 7, kaya nga't yabay taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, iniisip natin ang ating sarili mula sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu. Nung hindi pa mananampalataya ang mga taong ito, marumi sila sa laman. Yan po ang mind, emotion, and will at espiritu. Not only soul and spirit, apektado sa kasalanang kanilang natamo. So dito mga kapatid ay pinapatunayan na ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang tao ay likas na anak ng puot ayon sa Efeso 2:3 na kung saan ay tumutukoy sa likas na kalikasan at likas na makasalanan na hindi niya kayang tanggapin ang Ebanghelyo at sumampalataya sa Diyos kung hindi siya muna bubuhayin muli. At yun ang ipapresenta ko sa pangalawa kong latag. Yun na po mga kapatid ko sa pananampalataya. So dyan nagtatapos mga kapatid
unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. Your time start now. Okay, una kong katanungan, Pastor Lloyd, saan po ang pinakatalata mo na nagsasabing, kasi binasa ko yung akin, faith, tapos regeneration, 2 talata. Saan po ang pinakatalata ng inyong tindig na regeneration precedes faith? Anong talata yun? Objection muna, moderator, hindi ko pa naman nalatag. Sa second presentation, pwedeng maantayan ni Pastor Rian. Hindi, wala daw siyang nilatag. Proceed. Kaya nga, objection, moderator, no? Kaya nga, hindi naman ako nagtatanong sa hindi niya nilatag. Ang aking tanong, moderator, patungkol po sa tema. Negative po siya sa tema eh. So, saang talata ang kanyang temang pininindigan na regeneration precedes faith? Yun lang ang ano eh. Okay. Moderator, objection po. Pwede pa ba? Objection. Proceed. Oo. Ang sa timang nakalagay, total depravity ang maunang pag-uusapan. Kaya na-ipresenta ko ay ang total depravity. So yung una kong na-ipresenta, doon po siya dapat magtanong. Okay, so again, automatic next question to, Pastor Rayan. You can rephrase your question or ulitin mo lang, pero tuloy-tuloy pa din to. Proceed. Wala daw siyang nilatag. Okay. Narinig ko po sa aking sagot kanina, pagkatapos sa aking sagot, nag-agree po kayo patungkol sa definition ng soul. Tanong ko po, ikaw ba'y naniniwala na nung nagkasala ang tao o yung unbeliever, yun ba ay yung kanilang soul ay not functioning? Yes or no? Functioning pero apektado ng kasalanan. Okay. Dahil ito ay functioning, do you believe na ito po ay hindi patay? Yes or no? Yes po, hindi po namamatay ang kaluluwa dahil ang kaluluwa po, kahit po ang kaluluwa ng unbeliever ay mananatiling buhay kahit po haharap sa hukmanan ni Kristo. Okay. Apektado lang po ito ng kasalanan. Next po. Alright, so yung hearing ng tao, yung body, of course, may 5 senses po. Sense of hearing, one of those. Naniniwala po kayo, Pastor, na ito po ay functioning din sa tao kahit unbeliever o believer, yes or no? Yes po, naniniwala akong functioning ito, pero yung kaya lang nilang piliin ay ayon sa kanilang kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Okay, so agree po kayo, parehas tayong agree na buhay po yung kaluluwa at saka itong katawan ng tao, pero ito po ay naapektahan. So buhay na buhay po ito, tama? Yes po, agree po. Okay. Kung buhay po ito, Pastor Lloyd, ang body at soul natin, nangangailangan ba ito ng regeneration? Yes or no? Yes po, dahil ang ating isip ay only looking for the things, on the temporal things. Yung ating puso ay only fleshly desire. Ang ating will ay only to glorify ourselves, not to glorify God. So kailangan niya ng regeneration para yan po yung tinatawag natin na restored will at pagkabuhay muli. Okay. So kahit buhay ito, kailangan pa rin ng regeneration. Ibig mong sabihin, ang regeneration precedes faith o kaya yung kailangang buhayin sa tao, yung laman, espiritu at kaluluwa, yung tatlo. Both po. Yes po. Kasama na po doon lahat. Pag na-regenerate po ang tao, kasama na po doon na restored yung pag-iisip, yung puso, at yung kanyang kalooban. Ngunit, nandun pa rin po ang kasalanan na may pagkakataon sa buhay ng isang tao na makakagawa siya ng kasalanan. Okay. So, sa iyong tindig, ay agree ka sa tindig na ang tao ay hindi makasampalataya at hindi rin siya makapagsisisi kung hindi ito bubuhayin ng Diyos. Ito yung pinaka po, yes po, agree po ako na ang tao pag hindi na-regenerate ay hindi siya makasampalataya ni hindi siya makapagsisi ng kanyang kasalanan. Kung mangyari ang regeneration, kasama na po doon ang pananampalataya at ang pagsisisi.
Next po. Okay. Tanggap mo rin na utos po ang pagsampalataya at saka pagrepent. Utos po ito ng Diyos sa mga tao upang maligtas. Tanggap mo rin yon. Yes po, tumatanggap po tayo ng turo na ang pagsampalataya, yan po ay utos ng Diyos, pero yan po ay resulta ng kanyang pagtrabaho. Dahil ang isang tao ay hindi makakasunod kung hindi siya bibigyan ng Diyos. Ang isang taong lumpo, hindi makakatakbo kung hindi bibigyan ng paa. Okay. So kung halimbawa Pastor Lloyd, ako na uutusan ko ang taong lumpo na tumakbo, nasa katinuan ba ako o wala? Wala ka sa katinuan, kaya nga lang yung nangyari po sa atin, nung inutusan tayong sumampalataya at magsisi ng ating kasalanan, ay kasabay po nun yung pagbuhay sa atin para magawa po natin ito. Yung pananampalataya ay naging spiritual nating kamay na abutin yung regalo ng Diyos para sa atin. Next po. Okay. So tanggap mo na ang Diyos ng Calvinism nag-utos na sumampalataya at magsisisi, ngunit hindi naman siya able, so tanggap mo na wala sa katinuan ang Diyos ng Calvinism? Hindi. Yung Diyos ng Calvinism po ay nagbigay po siya ng pananampalataya at nagbigay ng pagsisisi. At lahat ng kanyang binuhay ay sasampalataya at magsisisi. Kung wala man siyang binigyan, yun po ay hindi niya inutusan. Okay. So, uulitin ko po, hindi po ito pagbibigay, Pastor Lloyd, no? Ito po patungkol sa pag-utos na gawin ng isang bagay, ngunit wala siyang kakayanan. Katulad ko, ako'y wala sa katinuan dahil ako'y inutusan ko yung lumpo na tumako. Wala namang paa yun. Kailangan yun, lagyan ko muna ng paa. So ngayon, patungkol sa pag-uutos, Pastor Lloyd, kung ang Diyos ng Calvinist ay inutusan po ang mga taong sumampalataya at magsisisi, gayong hindi naman sila able hanggat hindi sila bibigyan ng pananampalataya, so tanggap mo na ang Diyos ng Calvinism ay wala sa katinuan kung ganon? Hindi po. Kasi nga po, mayroon po tayong mababasa din na talata na kung saan ay yung pagbibigay ng utos para ipakita ang tunay na kalagayan ng tao at ipakita kung ano ang pagtrabaho ng Diyos. Kung ang isang tao ay sumampalataya at nagsisi, ibig sabihin, siya ay resulta ng pagbuhay ng Diyos sa kanya. Kung ang isang tao ay hindi makasunod sa utos ng ating Panginoon para ipakita na siya ay yun ang kanyang kalagayan. Next question, Pastor Lloyd, tanggap mo ba na yung salita or phrase mo na double jeopardy itong ginawa ni Satanas, nilatag mo yung 2 Corinthians 4:4, Satan blinded the minds of them which believe not. Kung hindi naman pala sila makasampalataya, kung hindi sila bibigyan ng Diyos, i-regenerate muna, ano ang silbi po ng pag-blinded ni Satan sa kanila? Hindi ba double jeopardize yung example na yun? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dadako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Vladimir Putik. Regeneration? Question mark. Di na alam ni Mr. Lloyd, pinagsasabi niya ngayon. Shoutout din mga kapatid dito kay Albert Hinkel, naka-emoji lang na tumatawa. Alfred Esparcia, yan na lumabas na ang di pagkakaintindi sa kalaban. Malalaman mo talaga sa tanong na di nakakaintindi si Pastor Rayan. Shoutout din kay Bro Reshal Kalantok. Shoutout po watching from Davao City. Armenians talaga ang teaching ni Pastor R.A. Armenian theology rejects total depravity of man. Shoutout din kay Pastor Iggy Boy Theodore Kilat ng GGCC Dakpan. Sabi naman ni Aguila MJ, napakalinaw ng tanong ni Pastor Pentes. Shoutout din dito kay Eloy Aimok, di kayang sumampalataya o tumanggap kay Kristo ng kaluluwa hanggat patay ang espiritu. Ang Diyos ay nag-uutos na magsisi at manampalataya dahil may tutugon dito. Ang kanyang mga hinirang before the foundation of the world. Maaba yung comment niya. Shoutout din kay Arnel Aligarbes. Hindi naintindihan ni Dino yung presentation kaya strawman si Dino. Shoutout din kay Nicolas Ariolos. Si James White lang magaling makipag-debate sa Reformed Baptist Shoutout din mga kapatid kay Cleo Manangkil, kay Ethan Conta watching from Iloilo, Jonathan Bladolid watching from Bacolod City, John Man, yung verse talaga ng Regeneration Faith ang inaabangan ko.
Shoutout din kay Michael Rebi, Praying Pastor Rayan, at shoutout din dito mga kapatid kay JR, dito din kay Cleo. Then his stand is not really total depraved. At shoutout kay Balabagno Nathaniel from Davao. So dako tayo sa rebuttal, Pastor Rayan Santos ng Baptist. Again, ang topic ay total depravity, doctrine is false. Your time start now, Pastor. Okay, diyan po Pastor Lloyd, yung pagkakaiba sa atin, hindi po ito patungkol sa apektado. Yung mga nagko-comment diyan, hindi naintindihan, pambira, hindi kayo yata, kayo yung hindi naiintindihan. Napakadaling intindihin po ng tindig. As a matter of fact, yung tindig ni Pastor Lloyd ngayon, almost kaming parehas Sana parehas kami later on. Wala ho ito patungkol sa apektado yung mind, apektado yung body. Hindi po ito patungkol sa kung anong affected, no? Patungkol po ito sa regeneration precedes faith, kung ang tao po ba ay may kakayanang sumampalataya at magsisisi. So dito, nakikita natin na aminado si Pastor Lloyd na loko-loko o parang wala ako sa katinuan. Lumpo, uutusan mong tumakbo. Natural. Wala ka sa katinuan ngayon. O yung aso, uutusan mong lumangoy. Yung isda, uutusan mong lumipad. Wala ka talaga sa katinuan kung uutusan mo ang isang bagay o ang tao, hayop man, na ipagawa ang bagay na wala siyang kakayanan. Paano hindi naiintindihan ng mga Calvinisyon? Yung Diyos daw, aminado si Pastor Lloyd, utos pala ang sumampalataya at magsisisi, commanding every man everywhere to repent. Ang Diyos to ang nag-utos. Ngayon, walang kakayanan. Anong tawag mo sa Diyos na yan? Kaya nga may kakayanan Ang mga inilatag kanina ni Pastor Lloyd, wala ho yun sa tema. Una, ang palaging ginagawa po na proof texting, 1 Corinthians 2:14. Mamaya tatanungin natin, gigisahin natin sa 1 Corinthians 2:14. Kasi kung babasahin mo yung context dyan, patungkol po yan sa itinuturo ng mga apostol sa mga tao sa Korinto. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang aming itinuturo ay mga bagay ng Espiritu. Bakit? Natanggap nila yung Espiritu At yung Espiritu naman, yung nagtuturo sa kanila. Kasi ang karnal, walang ang hindi ligtas, hindi yan makakaintindi ng spiritual things. Paanong bibigyan siya ng spiritual things? Patungkol po kanila Pablo yan, na naligtas na, may banal na espiritu na, kaya inireveal sa kanila yung spiritual things upang ituro sa taga-Korinto. Hindi ho patungkol po yan sa pagkaligtas, hindi ho, maling-mali, wala sa tema. Tatanungin natin mamaya yan. Ito naman yung Juan 6:44 na hindi naman ito patungkol sa ating pinag-uusapan. Hindi raw lalapit ang tao para sa Diyos kung hindi ito ibinigay sa Ama. Natural. Sa verse 45, paano ba sila ibinigay ng Ama? Sila po ay tinuruan. Etong mga Israelitas, tinuruan po ito patungkol sa Diyos. Kaya sila dapat ay lumapit. Pero dito po ito pong sabi ni Jesus Christ. Dito po, John chapter 12 verse 32, anong sabi ni Jesus Christ? When I will be lifted up, I will draw all men unto me. Pambihira. John 6 lang yung alam natin. Paano yung John chapter 12? Ilalapit. Bakit? Kasi po ilalapit ang lahat ng tao sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng gospel. Yung mga itinuturo kanina, for example, Jeremiah, na yung puso ng tao, mga unsaved yun, natural. Yung mga unsaved ay hindi makakaintindi ng mga patungkol sa mga espiritu ng Diyos. Natural yun kasi hindi nga sila dapat maturuan Kaya nga hindi nila, ang hinahanap po nila, yung mga bagay sa laman. Yung pagkakasala ng tao, yung mga paggagawa ng mga kasalanan, that is not the point of contention. Naniniwala tayo that a man or a person, hindi talaga siya makapagliligtas sa sarili niya. Doon po sa Romans chapter 8, Pastor Lloyd, patungkol po iyan sa Romans chapter 8 ang mind ng carnal versus spiritual. Wala pa rin sa tema, Pastor Lloyd. So yung ating nabasa kanina na dito po sa John chapter 20 verse number 31,
Kailangang sumampalataya ng tao so they might have life para ma-regenerate. Ano ba yung namatay ng tao? Espiritu. Yun yung namatay. Spiritual po ang namatay. Kaya walang koneksyon ang tao sa Diyos. Kaya nga makasalanan dahil yung sinful nature ng tao, yan yung mga gumagawa. Kaya kailangan niyang maligtas. Sa paanong paraan? Kailangan niya yung ebanghelyo. Pagkatapos ng ebanghelyo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, isang assumption po yan na sinasabi na hindi maunawaan. Nauunawaan ng mga tao yung ebanghelyo. Si Kristo namatay, inilibing at nabuhay maguli. Naunawaan ng mga tao yan. Ito, si Bro Rasha, ang ating moderator, isali natin. Naunawaan nila. Actually, siniselebrate pa nga nila yung pagkamatay, pagkabuhay maguli ng Panginoon Jesucristo. Paano hindi nyo sasabihin, paano sasabihin hindi naunawaan? Naunawaan nila yon. It is because their mind are functioning. At parehas kami ni Pastor Lloyd na siya naniniwala, functioning. Hindi kailangan ng regeneration yon. So paano ngayon i-regenerate ang spirit ng tao? Sa pamamagitan ng banal na espiritu na matanggap ng tao pagkatapos siya ay sumampalataya. Ngayon, ang sabi na naman na kailangan mo nang i-regenerate para sa makasampalataya. Ibig sabihin, ang Diyos nga ang dapat masisisi kung bakit pupunta ang tao sa impyerno. It's because hindi niya pinili. Kaya pagka siya'y pinili, siya po ay i-regenerate upang bigyan ng pananampalataya para makasampalataya at maligtas. So therefore, yung tao na mapuntang impyerno, hindi pinili, hindi ni-regenerate, hindi binigyan ng pananampalataya, kaya napuntang impyerno. Ang problema sa tindig na yan, maling-mali dahil ang pagpili bago pa ang sanlibutan na itatag. Ang mga tao doon hindi pa nagkasala. Lahat po, pagka ang tao nagkasala na, that's the time, meron ng maligtas, di ibig sabihin, unfair nga talaga ang Diyos ng Calvinism, kaya maling-mali Paano kayo pipiliin? Parehas tayong makasalanan. Huwag niyong sabihin na ang tao mapunta impyerno dahil sa kasalanan. Hindi ho. Dahil ang pagpili, wala pang nagawa ang tao na kasalanan doon. Before the foundation of the world pa nga Kaya wala pang kasalanang nagawa. Namili na agad ang Diyos ninyo, which is walang verse, walang talata. Ngayon, regeneration precedes faith, wala ding talata Kailangan may talata, hindi ho puro philosophical lang. Ang talata po, malinaw na ang tao'y namatay, kailangan po niya ng buhay. Ang buhay po sa pamamagitan ng pananampalataya, ang buhay sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Anong sabi ng Biblia sa unang Juan 5:11? And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life. Pag magkaroon ka ng Kristo, may buhay ka. Kasi siya yung buhay, katotohanan at ang daan. Kaya kailangan mong matanggap si Kristo para magkaroon ka ng buhay. Hindi yung wala ka pang pananampalataya, bubuhayin ka na. Saang talata yon? Kailangan yung regeneration precedes faith para mailusot po yung unconditional election at limited atonement. Sistema kasi yan bulok na sistema na itinuturo, gumagapang sa mga Baptist na hindi naman aral na pinapangaral ng mga apostol. Ang Diyos po ay nag-utos sa tao. Kagaya ni Joshua, ano sabi ni Joshua? Choose you this day whom you will serve. Papipiliin ka Dapat piliin mo. Ngayon, pipiliin mo kung ikaw ba'y sasampalataya o hindi. Hindi mo mapipili ako ang pumili sa Diyos. Hindi ganon. Kailangan mong madinig yung ebanghelyo. Pag madinig mo na yung ebanghelyo, ikaw na yung magdesisyon. Sasampalatayanan mo ba o ayaw mong sampalatayanan? At the end, ang tao yung masisisi. Napunta akong impyerno dahil hindi ako sumampalataya, nadinig ko na ang ebanghelyo, piniliwanag na sa akin. Dahil hindi ko tinanggap, impyerno ako. Hindi kagaya ng Calvinist, hindi ko naintindihan kasi hindi ako pinili, hindi ako ni-regenerate, hindi ako binigyan ng pananampalataya, kaya andito ako sa impyerno ngayon. Ang problema, hindi rin nila alam kung sila ay isa ba sa pinili. Magkabuhol-buhol talaga yung aral, Pastor Lloyd dapat i-review mo ito dahil alam mo, buhay ang kaluluwa, kaya niyang mag-repent, change of mind, kaya niyang sumampalataya pagka madinig niya ang ebanghelyo. Wala siyang kakayanan kung wala siyang madinig, hindi siya ma-drawn to Jesus Christ. Kailangan niyang madinig ang ebanghelyo para sampalatayanan niya o i-reject niya. At the end, siya po yung responsible. Responsable talaga ang tao dahil inutusan siya.
Kaya kung uutusan mo ang isang tao na walang kakayanan, wala sa katinuan ang Diyos ng Calvinist kung ganon. Kaya iwan na po ninyo yung aral na yan kasi talagang marami talagang butas. Butas, walang talata. Tingnan natin mamaya kung may talata at gigisahin ulit natin ng cross-examination. Maraming salamat po. So dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Pastor Rian Fuentes, at ako tayo sa negative second cross, Pastor Lloyd ng Reformed Calvinist. Your time start now, 7 minutes. Pastor Rian, ito po yung tanong ko. Nandiyan na ba? Okay. So, sinabi mo kanina na yung mga Calvinist ay naniniwala na kung saan ay binigyan ng utos pero hindi naman ito gagawin. Pwede bang bumigay ng utos ang ating Panginoon sa buhay ng kanyang pinili? Na binigyan niya ito, ngunit hindi pinili niya ito at binuhay muli tapos hindi niya bibigyan ng pananampalataya at pagsisisi? Objection, moderator. Maraming tanong 'yon. Paki-rephrase daw para maintindihan Pastor Lloyd. Okay, para masagot na. Naka-time stop to. Pa ulit or you can rephrase daw, Pastor Lloyd. Proceed lang. Okay, pwede bang magbigay ng utos ang ating Panginoong Diyos na hindi niya bibigyan ang isang tao ng pananampalataya at pagsisisi para ipakita ang kanyang pagbuhay sa isang tao? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Hindi, parang double negative eh. So hindi ho pwedeng magbigay ng utos ang Diyos. Again, hindi siya pwedeng magbigay ng utos kung walang kakayanan yung uutusan niya. Kailangan yung uutusan may kakayanan. Kaya nga sabi mo, wala ako sa katinuan kung uutusan ko ang lumpo na tumakbo. Parehas lang yan sa Calvinism. Inutusan ng tao sa palataya, hindi naman niya kaya. So correct, yun po yung aming pananampalataya na kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsisisi at pananampalataya ay hindi mo magagawa ito ng iyo lang. Kagaya ng inyong ilustrasyon, ang isda ba pwedeng lumangoy na hindi bibigyan ng palikpik? Ang ibon ba ay lilipad kung hindi bibigyan ng pakpak? Ang aso ba ay lalakad kung hindi bibigyan ng paa? Okay. Hindi po. Magkaiba po tayo ng posisyon. Kasi po, ang inutusan ng Diyos, hindi po yung pagbibigay. Inutusan niya na sumampalataya at magsisisi dahil alam ng Diyos na makakayanin ng tao yon. Functioning nga ang kanyang soul, change of mind, tsaka yung kanyang heart, which is to believe. Functioning, kaya niyang gawin, pero hindi niya gagawin. Okay, so ito po yung tanong ko. Dito po kami may pagkakaiba. Pero bago ko ilatag yung pagkakaiba namin, doon po muna ako sa change of mind. Yung metanoia po ba? Ang kahulugan po nun ay to change one's mind. Pag nabago ang isip, kasama na po doon yung puso. Yun po yung original na ayon po sa pag-aaral. So yung tao may kakayanang baguhin ang kanyang puso at isip? Wala pong kakayanang baguhin. Wala po tayo, that's not the point of contention. Wala siyang kakayanang baguhin. Ang makapagbago doon, sagot na ito. Ang kanyang kakayanan ay magsisisi at sumampalataya. Yun yung kakayanan niya. Pero siya ay babaguhin ng Diyos. So sabi ko nga, ito yung contention, susunod pa lang. Ito yung pagkakaiba. Para sa iyo, lilinawin ko, clarify ko ha. Para sa iyo, yung katayuan ng isang taong patay sa kasalanan, dito, kahit na hindi muna magbibigay ng utos ang Diyos, siya ay may kakayanang sumunod sa utos, kagaya ng pagsisisi, pananampalataya, para siya ay mabuhay muli. Yung sa katayuan ko, dito, hindi niya magagawang sumunod sa utos kung hindi muna bubuhayin siya ng Diyos. Susunod lamang siya kung bubuhayin siya ng Diyos at yun po yung pagsunod niya, kasama na po doon yung repentance at ang faith. Tama po ba yung pagkakaunawa ko sa ating posisyon? Hindi po tama. Ang posisyon po natin, kayang sumampalataya at magsisisi ng tao
hanggat madidinig po niya yung ebanghelyo sa ating panahon. Noong panahon ng mga Hudyo, tinuruan sila ng Ama, ng Diyos, by the way, ng Diyos, doon po sa John 6:45. Pero dito sa atin, kailangan niyang madinig yung ebanghelyo, ay kakayahan siyang sumampalataya. Ganito na lang, sisimplihin ko para makita natin ang pagkakaiba. Sa position mo, hindi kailangan ng regeneration dahil siya may kakayanan na magsisi at sumampalataya. Sa point ko, kailangan ng regeneration dahil ang tao pag hindi na regenerate ay walang kakayanang sumampalataya at magsisi. Yun po ba ang malinaw na pagkakaiba natin? Yes, pero lilinawin ko pang lalo na hindi niya kailangang regeneration sa isipan at saka sa puso at saka sa body. Kailangan ng regeneration sa espiritu dahil yun yung namatay, Pastor Lloyd. Yun yung kailangang buhayin. At sa pamamagitan ng pananampalataya, magkaroon siya ng buhay sa pagtanggap niya kay Jesus Christ. Hindi siya magkakaroon ng buhay away from Jesus Christ. Pag wala ka pa, hindi ka pa in Christ. Okay, dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi mo, gigisahin mo ako. Ito po yung katayuan, sabi mo, yung hindi kailangan ng regeneration. Ang pag-iisip dito ay makikita po natin paano tatanggap ang isang taong hindi ligtas sa salita ng Diyos ayon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Hindi nga makatanggap siya ng mga spiritual na bagay kasi ang ibig sabihin ni Pablo, yung espiritu tinuruan sila ng mga bagay ng Diyos. Hindi ho intindi sa gospel po 'yan. Kaya nakapagturo ng spiritual things si Pablo dahil meron silang espiritu. Nauna ang pagtanggap ng espiritu, hindi ho ang nauna ang pagtanggap ng pagkaintindi. Hindi ho, mali, baliktad po. So sumasang-ayon ka na ang taong ito, kahit na hindi pa siya na-regenerate, ay totoo na hindi talaga siya makakatanggap. Yes, sumasang-ayon ako sa talata na yung mga bagay ng espiritu, hindi yun inireveal sa hindi ligtas. Hindi yung gospel. Si Pablo kasi nakatanggap ng Holy Spirit, tinuruan siya ngayon ng spiritual things. Kasi hindi siya unsaved. Tumutukoy po kay Pablo yan at mga ibang tagapagturo ng iglesia na kaya sila nakapagturo ng spiritual, it's because inireveal yan. Nasa verse number 10, 11, 9, 10, 11 nandoon sa taas, wala sa 14. Starting from 9, 10, 11, dyan mo makikita ang context na yung spiritual things inireveal ng Holy Spirit ng Diyos kina Pablo na ligtas na. Ayon sa inyong stand, kahit hindi i-regenerate ang tao, may kakayanang sumampalataya. Paano mo maipapaliwanag ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 dito kita gigisahin na ang ebanghelyo dito para sa kanila ay kahangalan lang. Okay. Ay maganda po ang ano mo, doon po 'yan sa verse number 18 to 21. Hindi ho dito sa chapter, that is chapter 1. Yung chapter 2, Pastor Lloyd, patungkol po yan sa espiritu. Sabi ni Pablo, natanggap namin ang espiritu. Kaya kami ay tinuruan ng spiritual things. Hindi po patungkol yan sa pag-unawa sa ebanghelyo. Mali, walang ganyan. Sa katayuan mo, hindi kailangan ng regeneration. Ang isang tao ay may kakayanang sumampalataya. Ito yung tanong ko ng tao. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Dyan kay Pastor Arnel Aligarbe, sabi niya, unang Corinthians 2:14, hindi raw patungkol sa gospel. Paano yung verse 1 to 2? Hindi ba gospel, Pastor? Shoutout din kay Jerry Oscaleb. Daming viewers dahil parehas intelligent ang two speaker. Unlike doon sa isang debater ng Baptist. Shoutout din mga kapatid kay Taniela Janera. Paano nag-function yung heart to believe if the heart is blinded by Satan? Corinthians 4:4. Shoutout din kay Jorik. Pag inutusan daw, bibigyan ng kakayanan. Para kanino ba ang utos? Sa pinili lang o sa lahat ng tao ang utos? Shoutout din kay Ariel Embat. Puro accusation lang ang ginagawa ni R.A. Fuentes. Walang proper exegesis sa mga binabanggit niyang mga talata. Shoutout din kay Albert Hinkel, may prevenient grace naman to, enable the person, kaya hindi necessary regenerative. Shoutout din kay Eloy Emok, ano yung na-surprise ang Diyos na di niya alam na magkakasala ang tao? Kaya nga may hinirang na ang Diyos before the foundation of the world kasi alam na niya
mababagsak ang tao. Kaya alam na rin niya ang sasampalataya dahil may hinirang na nga siya. Shoutout din kay Jace Dolus. Kung tama ang accusation ni Pastor Ray, na wala sa katinuan ang Diyos kung mag-utos siya pero hindi kayang gawin ng kanyang inutusan, then wala pala sa katinuan ng Diyos na nag-utos nitong kautusan pero hindi kayang gawin ng tao. Shoutout din kay Jimwell Jabulin. Amen po, Pastor R.A. Bamban Raka Kurba. Shoutout po. Watching from Davao. I disagree po sa dalawang pastor na ito. Pastor Fuentes naniniwala sa OSAS or Eternal Security. Origin by John Calvin, 16th century Protestant Reform. Si Pastor Lloyd naman ay isang Calvinist who subscribe to the theological belief of Calvin, John Calvin. Good luck na lang sa dalawa. Shoutout din mga kapatid kay Arnel Aligarbes. Walang exegesis si Rayan Puentes. Boss Bong, Pastor Lloyd, talunin mo na sa bago ka maglaban sa lahat. Makatilang siguro utak mo kaya kaganyan. Pinapahiya mo na lang stand ng mga Calvinist. Pinaghirapan nila tapos sinira mo lang. May Lord ka. Mahirap basahin. Shoutout din mga kapatid kay The Bread of Our Soul at yun, Joseph Ebasco and Alfred Esparcia. Tuloy-tuloy tayo. Our rebuttal, Pastor Lloyd. Your time start now. Okay, Pastor, hindi po na sa accusation mo na wala sa katinuan ang Diyos na pwede yung utusan ang lumpo na lumakad, ang ibon na lumipad, ang isda na lumangoy. Yung analogy mo gagamitin ko. May katinuan ang Diyos dahil yung isda niyang ginawa, may palikpik po yan para lumangoy. Ang ibon, may pakpak po, may paa po yan para tumakbo. Ganon din po sa tao. Ang tao, bago po siya sa sampalataya at magsisisi ng kanyang kasalanan, kailangan po siyang bubuhayin muli ng ating Panginoon bago siya sa sampalataya. Itinanong kita, yung katayuan muna mo, naniniwala ka na kahit walang regeneration ay yung isip ay makakapag-respond sa Second Corinthians chapter 2 verse 14, Pastor Lloyd, tatanggapin ang mga bagay mula sa Espiritu. Paano nila papahalagahan ang Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo para Pastor sa kanila ay kahalan? Siguro mag-off ka muna ng camera, Paano Pastor, para mas malinaw. Pastor Lloyd, Pastor Lloyd, nagiging static yung signal mo, napuputol-putol yung salita mo. Pwede mong i-off yung camera mo, Pastor Lloyd. Kanilang Pastor Lloyd? likas na kalagayan ay ang kanilang isip Pastor Lloyd? ay hindi na unawaan. Hello, Pastor Lloyd? Yes po. Napuputol ka, Pastor Lloyd. Paki-off mo na ng camera mo. You can reconnect. Tingnan natin. Na-consume mo na yung 55 minutes mo, Pastor Lloyd, ha? Kanina ko pa yan pinapastop dahil napuputol, hindi maintindihan kasi nag-aano siya. Ayan, thank you. Shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live habang hininta si Pastor Lloyd. Shoutout kay Melvin Amparado. Magandang hapon, Pastor Fuentes. BBC Surigao. Manulets Ginataran. Pastor versus Pastor ba ito? Bordang Amis Tibor. Shoutout kay Joseph Ebasco. Nandyan din si Eloy Emok. Manulits. Ayan. Pastor Arnel. Brother Jerry. Diyan din. Jorik, shoutout sa'yo bro. Pastor Aris Imbat at Brother Albert Hinkel nandyan din. Pa-off na lang, Pastor. Na-consume mo na yung 55 seconds mo, Pastor. Okay, pa-mute.
Papa-off na lang ng camera, baka mas makatulong. Okay, habang hinihintay si Pastor Lloyd, shoutout muna mga kapatid kay Jonathan Baladulid. Ayan. Kay nandyan din si Pastor Eric Villanueva, si Brother Erwin de la Cruz, mga kapatid ng Southern Baptist Church. At shoutout din kay Pastor Dino ng Baptist, mga kapatid. Yan, so hintayin na natin si Brother Pastor Lloyd. Andiyan na. Ayan, Pastor. So, Dinig mo ka, bro? Dinig ka, Pastor. Try natin yan, Pastor. Proceed ka sa presentation. Ilang time na lang pwede ko maano? 9 minutes and 5 seconds pa, Pastor. Nung nag-pause okay. ako, Pastor, Okay. doon ka sa stop. So, pwede mong ilitin proceed. Pero ngayon okay na. Okay. So tapos na po. Okay, so yun na po yung paggigisa natin sa 1 Corinthians chapter 2 and 14. Dito naman magluluto tayo sa John chapter 6:44. Sabi ko, Pastor R.A., sa comment diyan, sabi ko magluluto ako. So ang sabi dito sa talata, walang sino mang makakalapit sa akin malibang siya ay akayin ng ating Ama. So dito ay sinasabi, si Jesus lamang ang siyang may gawa, or sinabi ni Jesus na walang sino mang makakalapit sa kanya kung hindi gagawa ng paraan ng ating Ama. Para sa iyo, hindi na kailangan Ama ang pumilos. So hindi totoo ang John chapter 6:44. Dahil ang talata ay walang sino mang makakalapit. Para sa iyo, may makakalapit. Ayon sa talata, sino ang dahilan bakit nakalapit ang tao kay Kristo? Ang Ama. So ayon dito, ang Diyos na Ama ang may dahilan bakit nakalapit tayo sa Kanya, hindi dahil sa ating kakayanan. Bakit niya naman, bakit sinabi niya na kung saan ay walang makakalapit, na ganun pala ay mayroon makakalapit? Gusto mo bang sabihin na si hihilahin siya ng Ama? So hindi totoo ang sinabi ni Kristo sa John 6:44. So ito, Pastor Arnel, at para po sa mga kapatira natin, na sa kalagayan ng taong iyon, ang isip, ang puso, ang kanyang kalagayan, dun po ay apektado ng kasalanan. At ayaw niya po sa ebanghelyo at pagsisisi. So ngayon, ano ang kailangan ng tao? Para siya ay mabuhay, masampalataya, at magsisi. So ito po yung tinatawag natin na una kong presentasyon na ibibigay ko sa iyo. Ang Diyos po mismo ang gumawa, hindi tayo. Dito, ang Diyos mismo ang gumawa mula sa kamatayan tungo sa buhay. So, kung ating babalikan ang nilatag kong una, ang tao po dun ay patay sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, kailangan niya munang buhayin muli. At ito po yung mababasa sa aklat ng Efeso, kapitulo 2, 4 at 5. Ngunit ang Diyos ay mayaman sa awa dahil sa Kanya dakilang pag-ibig sa atin, kahit tayo'y mga patay sa ating paglabag, binuhay tayo kasama ni Kristo. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ang gumawa ng aksyon upang buhayin tayo, hindi ang tao. At hindi lang yan, hindi sa pagbuhay, kundi mula sa hindi sumasampalataya, ngayon sa sampalataya na. Ito ang pinaka-common na talata na ginagamit, pero nawa ay ating mauunawaan. Ang sabi sa Efeso 2, 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyo, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pananampalataya pala ay tinawag na kaloob ng Diyos. Pag kaloob ng Diyos, hindi ito produkto ng desisyon na ginawa ng tao o ng malaya niyang pagpili. Bakit pa siya bibigyan ng pananampalataya kung nakakapagsampalataya naman pala siya? At dito po makikita po natin ang pananampalataya na tinawag na kaloob ng Diyos ay ito po ay produkto o resulta ng pagpili ng Diyos. Bakit ang tao nakasampalataya sa Kanya? Dahil siya ay pinili. Acts chapter 13 verse 28, ang pananampalatayang ito ay resulta ng pagpili ng Diyos. At hindi po yan manampalataya tayo para piliin. Dahil ang pagkasabi po, yung mga hinirang ay sumampalataya. Kailan hinirang? Sa nakaraang walang hanggan. Paano sumampalataya? Sa kasalukuyan. Nung panahon na nangangaral si Pablo. At pangatlo po, hindi lang po mula sa patay at muling binuhay, mula sa hindi sumasampalataya, nakasampalataya, dito po ay mula sa hindi magsisisi at ngayon nagsisisi na ng kanilang kasalanan. Dahil sa likas na kalagayan ng taong makasalanan, hindi nila magagawa ang tunay na pagsisisi at pagtalikod sa isang kasalanan. Ngunit, ano ang patunay na kailangan muna kikilos ang Diyos at bibigyan sila ng pagsisisi upang magsisi? Ayon sa Gawa 5:31, dito po makikita po natin na si Kristo ang nagbigay ng pagsisisi sa mga Israelita at kapatawaran ng kanilang kasalanan. Ayon po sa Gawa 11:18, dito po makikita na ang Diyos ang nagbigay ng pagsisisi sa mga hintil para sila po'y magsisi sa kanilang kasalanan. Ayon din po sa mga talata na nabanggit kahit sa aklat ng Timoteo, ang pagsisisi po ay ito po ay ginawa ng Diyos, 2 Timothy chapter 2, verse 25. Ang punto po dito ay pinapakita ni Pablo na ang kakayanang magsisi ay ibinigay ng Diyos sa tao. Ang pagsisisi ay hindi isang bagay na maaaring piliin ng isang tao. Ito ay isang kaloob na kinaloob sa kanila ng Diyos. Totoo na mayroong pagsisisi ang tao, pero may pagsisising hindi hahantong sa kaligtasan. Yun ang gawa ng tao. Pero may pagsisisi na ibinigay ang Diyos at yun po ay para sa kaligtasan. So, hindi po ibig sabihin na naniniwala kami sa total depravity ay wala ng kakayanan na magsisi at sumampalataya ang tao. Kailangan niya munang buhayin para sumampalataya at magsisi. So kahit ang tao ay may likas na masama o likas na masama at walang kakayanang buhayin, sumampalataya at magsisi, sa kanyang kalagayan, dahil sa biyaya ng Diyos sila ay binuhay noong patay pa sila. Sila ay binigyan ng pananampalataya noong hindi pa sila sumasampalataya at pagsisisi noong hindi pa sila nagsisisi. Yun po ang malinaw na turo ng Biblia, na ang taong patay na binuhay ay magsisisi at sasampalataya kay Kristo. God bless po sa ating lahat. So dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng ating affirmative. Pastor Rayan Puentes ng Baptist, 7 minutes para sa yung second cross. Your time start now. Okay, ang una kong katanungan po, Pastor Lloyd, again, dito po sa usaping regeneration versus faith o kaya yung total depravity, affected yung tao, yung totally depraved na tao. Sabi mo kasi kanina parang hindi makakagawa ng mabuti, acceptable to God. So, yun bang tao bago siya nagkasala, bago siya naging totally depraved, ay may kakayanan siyang gumawa ng kasalanan against God? Meron, wala? Mayroon. Sa creation naman, hindi po issue yung free will. At hindi din po doon issue yung kalagayan. Kasi nga si Adan at Eva, wala po yung Adamic nature. Pero hindi po doon issue yung free will at kalagayan ng tao. Yung pagkatapos na po. Alright. Ginamit mo yung 644 ng
John, yan na ba yung pinaka-verse mo na regeneration precede faith? Ay, hindi pa. Yung regeneration precede faith ay nabanggit yan sa John chapter 3. Yung sa debate namin ni Pastor Alex. Na yung John chapter 3 po doon, yung 1 and 8, doon po mangyayari yung pagbuhay muli na hindi gawa ng tao. Pero pagdating sa 13 and 21, doon po makikita ang pagsampalataya at pamumuhay sa liwanag. Resulta ng pagkabuhay. Doon sa John chapter 3, hinalintulad ng Panginoong Hesukristo yung sarili niya na siya itinaas doon po sa itinaas ni Moises yung ahas na tanso. No, that's in Numbers chapter 21. At magkakaroon ng buhay yung tumingin doon. Doon ba sa tumingala doon sa kay Moises na ginamit na parallel ni Jesus Christ? Yun bang mga tao na tumingala at na buhay na nakagat ng ahas, sila ba'y pinili? Yes or no? Yes po, dahil hindi po kayo sasampalataya kay Kristo pag hindi kayo pinili. Next po. Okay. So, dito sa John 6:44, ang sabi mo, yung kung walang pagkilos ng Ama, hindi sila makakalapit doon po sa anak. Yung bang pagkilos ng Ama, ayon sa context diyan, yan ba ay regeneration o yung pagtuturo ng Diyos sa Israelitas? Hindi po. Ang context po ng John chapter 6, verse 44, yan po yung paghila at paglapit kay Kristo. Na walang sino mang makakalapit kay Kristo. Na kung saan ay makapagsampalataya, tatanggap o ano man, yun po yung context ng talata. Next po. Ang sabi po ng verse 45, it is written in the prophets. Pagkatapos ng 44, it is written na susulat, and they shall be all taught of God. So hindi baga ayon sa Panginoong Hesukristo na ang pagpalapit ng Ama o yung pag-draw ng Ama ay patungkol pala sa pagtuturo ng Diyos. Ayon sa context. Yes or no? Kung ayon po yun sa pag-aaral, na yung paglapit po doon sa kay Kristo. Teka. Objection, moderator. Sorry? Naka-yes or no ako lilinawin ko lang, no? Ang objection din, linawin ko po diretso. Yes or no, Pastor Lloyd Sige po. Ulit nung tanong muna. Ng yes or no. Yes. Verse 44 kasi, tapos verse 45. Ang sabi ko po, verse 45, tanong ko, it is written in the prophets, and they shall be all taught of God. And that is the drawing according to Jesus Christ. Kaya ang tanong ko po, yes or no? Ayon sa context na sabi ni Jesus Christ, yung drawing ng Ama ay pagtuturo ng Diyos dito sa nasusulat. Yes or no? Yes or no? Yes po. Ayon po yan sa nakasulat na kung saan ay si Kristo po yung kanilang kaligtasan. Okay. Sige, so sa parallel sa ating panahon ngayon, yung drawing ng Panginoong Hesukristo, ang drawing ay patungkol sa pagturo ng ebanghelyo. Agree ka ba, yes or no? Tama po, sa pananampalataya po ng Calvinist, meron pong dalawang instrumentong ginagamit ang Diyos. Ang unang instrumento, yan po ay ang banal na espiritu. Pangalawa po ay ang ebanghelyo. Okay. Nabanggit mo rin yung nabanggit mo yung Efeso 2:8 at saka 9. Tanong ko po sa iyo, kung ikaw talaga ay naligtas, nung naligtas ka, sino ang sumampalataya, Pastor Lloyd? Ikaw o ang Diyos? Ako, pero ang tao hindi makakapagsampalataya kung hindi siya bibigyan. Kaya nga binanggit, ito po ay kaloob ng Diyos. Pagkaloob, hindi nanggaling sa iyo. Nanggaling po ito sa ating Panginoon. Yung faith mo, akala mo sa iyo, pero nanggaling pala sa ating Panginoon. Dahil yung pananampalataya ng tao ay patay. So, okay, dahil ikaw po ang sumampalataya at hindi ang Diyos, ikaw yung doer of the action, yung nag-believe, ikaw yung doer. Hindi ba gayon ay synergistic salvation? No po, mayroon tayong primary at secondary cause. Yung primary cause po, para ang tao makapagsampalataya, kailangan buhayin siya ng Diyos, bibigyan siya ng pananampalataya bago po ito sasampalataya sa Kanya. Yung synergism naman po, pagkatapos na siya ay naligtas. Pero sa salvation, monergism po ako. Okay. Trabaho po yan ng Diyos na Ama, Anak, at ng Espiritu.
Okay, 1 Corinthians 2, sabi ni Pablo doon, may inireveal sa kanila. Ano ang nauna, Pastor? Pag-reveal ng Holy Spirit o yung pagtanggap ng Holy Spirit? Sa verse number 10. Saan po? Saan po? Anong talata? Anong talata, Pastor? 1 Corinthians 2, 9 and 10. Nawawala siya, Bro Russia. Time stop muna. Pastor, sa akin, ano naman siya, continuous naman, pero paulit na lang ulit, Pastor Ray, yung sa talata. Parang sa kanya siguro eh. Ang tanong ko po, Pastor Lloyd, sa 1 Corinthians chapter 2 kasi, ang context from 9 to 10, ano po ang nauuna? Yung pagtanggap ng Holy Spirit o yung pagtanggap ng itinuro ng Holy Spirit? Ganun na lang, para at least malinaw. Okay, sa 2 Corinthians, hindi po dyan yung tinatawag natin na pagkakasunod-sunod. Hindi yan po ay paglala. Wait lang. Pastor Ray? Excuse me, objection. I'm not in 2 Corinthians, Muslim moderator. 1 Corinthians, sorry. 1 Corinthians chapter 2. Yes. Ang tanong ko po, Pastor Lloyd, ano ang nauuna? Yung pagtanggap ng Holy Spirit o yung pagtanggap ng mga itinuro ng Holy Spirit ayon sa context ng 9 and 10 ng 1 Corinthians 2? Hindi po yan tumuturo sa logical order kung paano niligtas ang tao ng Diyos. Yan po ay nilalarawan niya. Yung sumasampalataya po, yan po ay gawa ng banal na Espiritu. Nasabi po dito, but it is... tapos na ba? Sorry. Pa. Dahil sa 11 kasi, Pastor, ang sabi kasi dyan ay wala nakakaalam sa iniisip ng tao maliban lang sa Espiritu. So, ibig sabihin, kailangan muna ang banal na Espiritu ang siyang magtrabaho sa buhay ng isang tao bago siya sasampalataya. Ano yung i-reveal dito ng Holy Spirit kina Pablo? Ano yung in-reveal? Ang gospel o yung mga itinuro nila sa Corinto? Ano yung in-reveal? Verse number 9 and 10. Gospel po. Yung gospel na po yan po yung ginagamit ng banal na Espiritu para po tawagin yung kanyang hinirang. Okay. From verse 9 to 14, may mababasa kang gospel dyan? Verses 9 to 14. O hanggang matapos ang 1 Corinthians chapter 2 verse 9 hanggang matapos, meron bang nabanggit si Pablo na gospel dito? Bubuksan ko yung sa verse 8. Sige. Babasahin ko Walang isa sa mga tagapamahala sa daigdig na ito na nakakaunawa ng karunungan iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako ang ating Panginoon. So ipinangako, ang pagpako po ay ito na po ay gospel na po ito. Sa verse 9, hindi. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna kay Eric Villanueva, Lakan Samahan, tanggap naman ni Puentes na kapag ako tumawag na kamote siya, ay tanggap niya na kamote talaga siya. Alam kasi ni Puentes sa sarili niya na pag tinanim ko lang ng kamote yan sa debate namin, aminin mo na, Pastor Rean. Shoutout din kay Arnel Aligarbes, ang galing ni Pastor Lloyd sumagot sa first cause and second cause. Hindi alam yan ng mga Arminians. Shoutout din kay Alfred Esparcia, congrats Pastor Lloyd, hindi need ni Pastor Rean Puentes ka debate kundi lecture, pangaralan mo lang. Shoutout din kay Amy Alfonso. Mute nga muna Pastor Ray. Amy Alfonso, silip lang mamaya panoorin after work team replay. Shoutout din kay Pastor Aris Imbat, congrats Pastor Lloyd. Inaralan mo na naman si Pastor Rean. I hope naman natuto siya. Shoutout din kay Del Amente Ikate, paniud to sa mo. Halabi na kay Lloyd, paniud to na para pilion ka. Shoutout din kay Jonathan Baladolid. Pastor Lloyd, bakit laban bawi ang mga latag mo? Dapat strict sa kung anong tinatayo at pinapatunayan mo. Shoutout din kay Saldi Nay. Tama naman yung binasa niya, kaya lang half truth. Dapat basahin ang context. So mga kapatid, tuloy tayo at dito tayo sa final conclusion. Mauna si Pastor Lloyd bilang negative na ang total depravity doctrine is false. Your time start now, Pastor Lloyd. Okay, so
Titignan ko lang kung may mic ako, ha. Meron. Okay, maraming salamat po sa aking katunggali at maraming salamat sa kanyang sa cross-examination. So dito po mga kapatid ay napatunayan natin na ang doctrine ng total depravity ay biblical na turo. Bakit biblical na turo? Dahil po yung isip, puso at kaloob po ng tao ay naapektuhan ng kasalanan. Ang isip po ay hindi tatanggap sa mga bagay ng espiritu. Ang puso po ay hindi tatanggap ng ebanghelyo. At kahit na po yung kanyang kaloob ay hindi magpapasakop sa mga utos ng ating Panginoon. So ang kailangan po ng isang tao ay isang biyaya mula po sa ating Panginoon. Hindi po tayo uwak bawi dito. Iisa po yung ating stand. Ang tao ay walang kakayanan na sumampalataya, ni buhayin, ni magsisi kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao. Ang taong makasalanan ay kailangan niya po, hindi lang po ng isang aral para matuto. Hindi niya po kailangan ng isang, hindi po siya, hindi lang po wala sa direksyon na kailangan lang gabayan. Hindi po nagkakasakit na kailangan lang siyang gamutin. Siya po ay patay na nangangailangan ng milagrong pagbuhay. Mas matindi po ang kalagayan ng isang tao. At yung taong binuhay sa kasalanan, kasama po dun ang pagsampalataya kay Kristo, ang pagsisisi ng kanyang kasalanan, at kasama din po dun ang tinatawag natin na makasunod sa mga utos ng ating Panginoon. Yun po ay biblical na turo ng Biblia. Hindi po yan turo ni Pastor Lloyd. Hindi po yan turo ni John Calvin, kundi yan po ang biblical na turo na kung saan ay walang kakayanan ang tao, tayo po ay umaasa sa biyaya, sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Episo, Kapitulo 2:4, ang pagkabanggit po hanggang 5 ay dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, binuhay tayo kasama ni Kristo. Nabanggit po sa talata, nabuhay tayo kasama ni Kristo kahit tayo'y makasalanan o patay sa kasalanan noon. So ang isang tao ay totoong sasampalataya at magsisisi ng kanyang kasalanan kung ito po ay bubuhayin muli dahil ang kanyang kalagayan ay naapektuhan ng likas na kasamaan ng isang tao. God bless po sa ating lahat. Final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang total depravity ay doctrine is false. Pastor Rean ng Baptist, your time start now. Okay, by the way, again, malinaw po sa ating cross-examination, paglalatag, na it is false talaga. It is because, una sa lahat, mayroong mga talata na inutusan ang taong sumampalataya at mag-repent. Kaya nga yun ay nasusulat dito po sa Gawa. I think 30, commanding every man everywhere to repent. The fact na inutusan ng tao na mag-repent at saka mag-believe, kaya niya. Kasi lalabas, umamin si Pastor Lloyd kanina na pagka ang isang tao, uutusan mo ang something, someone, o kaya ang isang bagay, o kaya ang animal, hayop, o kaya ang tao, uutusan mo, hindi niya kayang gawin, wala ka sa katinuan kung ganon. The fact na inutusan tayo, kaya po natin. So ngayon ay marami po tayong mga talata na nailatag at na-expose. Una sa lahat, ang 1 Corinto chapter 2, hindi patungkol sa Ebanghelyo, hindi ho. Patungkol po yan sa mga bagay na ini-reveal, inihanda ng Diyos para sa mga may pag-ibig o umibig sa Kanya. Sila Pablo po, ang tinutukoy ni Pablo dyan, na yung Espiritu ng Diyos, yun yung nagbibigay niya sa Kanya, nagtuturo sa kanila ng spiritual things, hindi yung Espiritu ng tao. Ang spiritual things, itinuro ng Espiritu sa kanila Pablo, noong sila'y nakatanggap ng Holy Spirit. Kaya nauna ang pagtanggap ng Holy Spirit bago yung pagtuturo, Pastor Lloyd. Hindi po yan applicable sa lahat. The context, hindi ho sinabi ni Pablo dyan sa context, hindi makakaintindi
ng tao ng ebanghelyo kaya kailangang i-regenerate. Walang ganyan. Walang ganyan ang context. Ang context po dyan ay ang pagtuturo may inireveal na hindi na i-reveal sa mga taong hindi ligtas. Inireveal yan sa mga ligtas na kasi may Holy Spirit sila. Ha? Ngayon, dito po sa John 6:44, tama naman pala, ang pag-draw ng Ama, pagtuturo. Kaya sa atin din, sabi ng John 12:32, Pastor Lloyd, sabi ni Jesus Christ, pagka siya ma-lifted up, I will draw all men unto me. Siya na yung magdodraw. Huwag kang mag-stick sa John 6 kasi yung Ama ang magdodraw doon sa mga Hudyo na naturuan niya. Ngayon, sa ating panahon, Pastor Lloyd, ang magdodraw ngayon si Kristo na. John 12:32. Itaas mo lang, John 12:32. Sabi ni Jesus Christ, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Ano ang drawing? It's not regeneration. The drawing is the gospel. Kaya kailangan ng tao, gospel. Pag madinig niya ang gospel, may kakayanan siyang sampalatayanan, may kakayanan siyang i-reject. Kaya hindi maliligtas ang tao dahil i-reject niya at siya yung magsisisi dahil siya yung nag-reject. Hindi niya sisisihin ng Diyos dahil hindi mo ako binigyan ng kakayanan kaya ako napuntang impyerno. Walang ganyan. Walang sisihan. Man has no excuse. Walang excuse ang tao. So ang tao pwedeng sumampalataya, pwedeng mag-repent, pero ayaw niya. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, para siyang hen na ginagather niya yung chicks. But they would not. Hindi sinabing they could not. Sabi, they would not. Ayaw lang ng tao. Kaya dito nahayag po, ang total depravity ay false at hindi magiging luko-luko ang Diyos Uutusan niya mag-repent at magsisisi at sa sumampalataya. Hindi naman kaya. Huwag mo nang utusan. Bigyan mo na lang ng pananampalataya, i-regenerate mo na lang, huwag mo nang utusan. Ang linaw-linaw sa Biblia, inutusan. Kaya able ang tao. Kaya hindi niya maliligtas ang sarili niya, kailangan niya ng tagapagligtas, kailangan niya ng ebanghelyo. Kaya ang Diyos ang first move sa pamamagitan ng ebanghelyo. Pero ang tao ang mag-decide, you will be saved. If you reject, you will be damned in hell. Napakasimple, Pastor Lloyd. No? Napakasimple. Huwag na yung regeneration precedes faith kasi parang magiging luko-luko. Ito pa, sabi, ang Diyos gusto niya maligtas lahat. Kung gusto niya pala maligtas lahat, ligtas talaga lahat dahil bibigyan lang pala niyang pananampalataya. Bakit niya gustong iligtas ang lahat? Tapos hindi niya bibigyan ng lahat ng pananampalataya, hindi niya regenerate lahat. Pambihira namang Diyos. Nonsense, Pastor Lloyd. Dito ka na sa tama, Pastor Lloyd. Ang tao may kakayanan na samampalataya o kaya mag-reject once he hears the gospel of the Lord Jesus. Kasi kailangan niya ng gospel, kaya pwede niyang i-believe, pwede niyang i-reject. At the end, ang tao masisisi, hindi ang Diyos. Ini-offer sa lahat ang ebanghelyo, ang tao ayaw sumampalataya. Hindi walang kakayanan sumampalataya, kundi ayaw niya. Dahil ayaw niya, binigyan siya ng strong delusion ng Diyos to believe a lie. Yun po ang napakalinaw na turo sa Biblia, mga kapatid. Kaya Pastor Lloyd, sana i-review mo yung video na ito. Meron pa po akong video dyan po sa YouTube channel patungkol po sa pinag-usapan natin. Next time sana magkaroon po tayo ng mahababang oras. Sayang yung mga tanungan natin. So salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Magandang tanghali po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and Reformed Calvinist, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nasa live at lahat ng 171 live comments natin. Unahin natin si Pastor Rayan. Pasalamat muna, bro. Thank you so much, Pastor Lloyd, for this opportunity na makausap ka. Again, na-feel ko po very good. Bro Rat? Next time sana bigyan tayo ng pagkakataon 10 minutes lahat, Sir Lloyd. At salamat sa iyo. Nagutom na rin ako. Thank you so much, Brother Ross, sacrifice. At salamat sa mga nagko-comment dyan. Iba dyan nagtatangalian. Salamat. At naman po, meron po kayo natutunan. It's not really the whole, wala tayong ample time to explain everything. But meron po tayong video sa patungkol po tema na ito sa YouTube channel natin, RF Apologetics po, para malaman po ninyo. Thank you so much once again. God be the glory. At salamat sa Panginoon Hesus Kristo for giving us that ability so that we can
giving us the gospel. And thank you to the Lord God. To God be the glory, great things He has done. Salamat at sa muli, Pastor Lloyd. Nakapili pa tayo ng thank you sa lahat mga nag-comment dyan. So, thank you. Please support us TV. At pakifollow din sa ating The Real Baptist Christian Apologia TV at the YouTube. Please subscribe sa ating RFLS Apologetics po. Maraming salamat. Once again, thank you be the Lord. Okay, thank you din. At syempre, pasalamat din, Pastor Lloyd. So, siyempre, nagpapasalamat po ako una sa ating Panginoon sa kanyang God-centered message na yung nakasentro ay kanyang kaluwalhatian. At pangalawa, nagpapasalamat po ako sa programa po ni Brother Rasha na dito ay natututo po tayo. Inuulit ko, hindi po hangarin ni Pastor Lloyd na manalo o anumang pabula ng aking kalaban doon sa sa kay James na yan lang yung habol. So yung habol natin dito ay katotohanan at nagpapasalamat po ako sa programang ito na kung saan ay naging daan at instrumento para sabay-sabay po kaming matuto at mag-aral. At maraming salamat din po sa kay Pastor R.A. Napakagandang kadebate. Wala pong ad hominem. At maayos po yung pagpepresenta. Napepresenta niya ng maayos yung kanilang stand. At siyempre, napepresenta din natin yung ating pagkakaiba sa kanila. So nawa kung mga matatalino tong mga nanonood sa atin ay nakikita nila kung saan po doon yung pagkakaiba namin ni Pastor R.A. at saan po kami nagkakapareho. So yan po ay ibinibigay namin ang kaluwalhatian para sa Diyos at sa siyempre din po yung panawagan din po sa mga kapwa ko debatista at sa mga nanonood na suportahan po natin ang programa ni Brother Rasha. God bless po sa ating lahat. Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM or maghamon man sa dalawang ito. So I think nakatanggap si Pastor Ray ng iba't ibang hamon dito. Mamaya siguro magko-comment siya or kung paano ba magre-respond sa mga hamon na yan. Kasama na din dito si Pastor Lloyd, titingnan nila. At pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking pwede pa kaya magpahabol, Pastor? Pastor Lloyd. Pwede magpahabol. Sige lang. Si Dino nandyan tsaka si Eric, rematch po para sa kanila. Yun po yung hamon. God bless. Ayan. At again, you can PM me mga kapatid. You can tag me. Pwede tayong mag-usap sa GC with me. Para mas kung gusto nyo ng merong moderator sa gitna habang nag-uusap po pwede ako mga kapatid pre-debate something sa sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran and syempre you respect me as a moderator mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel Rasha Debates at yung aking Facebook, paki-follow na lang ako mga kapatid. At again, maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.